Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlog. Ito sa unang araw po o pangalawang araw ng September at itong araw na to ay maulan dahil po sa ating nararanasang bagyo. At alam niyo po ba ang dahilan kung bakit po may mga pag-ulan at bagyo na itinalaga ang Panginoon sa sanlibutan? Sapagkat ito po ay bahagi po ng ating buhay upang tayo po ay lumago. Dahil imagine niyo po kung walang mga ulan, wala pong tubig. Walang tubig na tinatawag nating fresh water. So, hindi naman tayo pwedeng uminom ng salty water, 'di ba po? Sapagkat ito po ay may epekto sa ating katawan. Kailangan natin ng fresh water. Pero ang lahat din po ng nandito sa lupa, halaman man o hayop, kailangan din nila ng fresh water. Dahil yan po yung reason kung bakit po may mga bagyo at ulan. But the thing is, na sumusobra nga lang po ang dami ng tubig at kaya po nagkakaroon ng mga baha at mga iba pong mga bagay na nakakasira. Ngayon, pero titignan po ninyo, may bahagi po ng buhay po natin ang ulan, bahagi ng buhay natin ng bagyo, upang maging matatag po tayo, upang maging maayos po ang ating buhay pananampalataya po. Katulad ng mga halaman, ng mga puno po, no? Doon nasusubok ang kanilang tibay, yung ugat po ng kanilang ano po yung puno, yung ugat, yung paglalim ng ugat po nila, sapagkat meron po akong puno rito sa aming bakuran na kung saan nakita ko po tumumba yung puno. Ito po ay batang puno pa lamang po, pero dahil nga po sa lakas ng hangin ngayon, medyo tumumba ho siya at I don't know kung mabubuhay pa po siya kasi hindi po gano'n ka-stable yung kanyang ugat. So bilang mga Kristiyano, ang ating pong bagyo sa buhay ay bahagi po rin 'yan ng ating paglago. At ang nate-test po talaga yung ating pong ugat ng pananampalataya kung talaga ito ay malalim, mga kasama at mga kapatid. So ang ating pag-uusapan po sa umagang ito ay patungkol po sa grow up. Patungkol po sa tayo ay lumago na dapat. Kailangan nga po natin na tayo ay maging matatag. So bilang mga Kristiyano, tayo po ay dapat maging matatag. So alam niyo po naman siguro na kung ang isang sanggol ay hindi po ito lumalaki at hindi nagkakaroon ng pag-mature ang kanyang isip, may problema po ang bata, 'di ba po? So kailangan ng lahat ng bata ay lumalago. Lahat ng bata ay lumalaki, lahat ng bata ay nagma-mature. Hindi po pupuwedeng hindi sila mag-mature because meron silang problema, sa isip o sa katawan. Kaya po meron tinatawag tayong mga midget, meron tayong mga tinatawag na mga dwarfs or mga maliliit na tao. Gano'n din naman yung mga isip ng tao rin po, medyo maliliit din po 'no, merong hindi pare-pareho. So, may problema po yung iba. So, ang gusto ng Panginoon bilang mga Kristiyano, tayo ay lumago. Basahin po natin ang Ephesians 4:14, sabi dito, "Hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral." Yan, sa panahon po natin yun, kaliwa't kanan na po ang nagtuturo ng Biblia. Hindi na po natin malaman kung ano ba ang totoo diyan. At sa galing po ng mga ngaral, sa galing po ng mga nagsasalita, sila po ay nakakapaghikayat ng mga tao na kung saan napapaniwala nila ang tao. Pero alam niyo po sabi nga ng Biblia, wag daw tayo maging katulad ng bata na madaling matangay sa sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. So sa panahon natin ngayon, naglipanan na po ang panlilinlang o mga kasinungalingan sa katuruan sapagkat nasa huling mga panahon na po tayo. At nakasulat po yan sa kasulatan, sa Bible, na kung saan sa mga huling araw, maglilipa na po talaga ang mga bulaang propeta, maglilipa na lahat ang mga maling katuruan, mga wrong doctrine, na kung saan marami pong malilinlang sapagkat naralapit na po ang pagbabalik ng Panginoon at very active po ang ating kaaway. So kailangan bilang mga mananampalataya, saliksikin natin ang salita ng Diyos. Tingnan natin kung ano ba ang tunay. Hindi lang po tayo nakikinig sa mga ngaral o sa mga iba't ibang mga nagsasalita lalo na sa social media. Kailangan nating saliksikin mismo personally ang salita ng Diyos. So pag-aralan po natin paano ba tayo lalago? Paano ba tayo titibay? Yung ugat natin ng pananampalataya, paano ba tayo ay magiging matatag? So pag-usapan na po natin yung law of growth. Tignan natin paano ba tayo lalago. Spiritual growth is manifestation po yan. So tingnan niyo po yung ginawa ng Panginoon. Jesus get inside of you. Ang ating pong Panginoon, nung tinanggap po natin siya, siya po ay nasa sa atin. In Revelation 3:20, ang sabi po diyan, kumakatok ang Panginoon sa ating mga pintuan at kung sino man magbubukas ito,
at ito'y papapasukin siya, siya ay makakasalo po natin. So ang Panginoon po, kung kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon bilang mga mananampalataya, ang Diyos po natin, ang ating Panginoong Hesus ay nasa sa atin. In 1 Corinthians 3:16, ang sabi po diyan, you are God's temple and God's Spirit lives in you. So bilang mga mananampalataya, hindi lamang po kayo ay naligtas, nasa sa inyo po ang Diyos. Kasama po ninyo, kasalo ninyo ang Diyos. So kung meron kayong pinagdadaanan sa buhay mga kasama, kayo po ay hindi nag-iisa. Sabi nga po diyan, kasama nyo ang Diyos. Kasi naroon sa buhay nyo ang Espiritu ng Diyos. You are God's temple. So kailangan lang natin mapag-isipan, kailangan natin mapagbulay-bulayan, kailangan natin namnamin at angkinin ang salita ng Diyos sa buhay natin. So in Ephesians 4:23-24, sabi dito, a life renewed from the inside and working itself out into your conduct as God's accurately reproduces His character in you. So spiritual growth is a manifestation regarding our character. Hindi po ang katawan po natin ang binabago, kung hindi ang ating character. Mas gusto ng Panginoon po, hindi yung mga ginawa natin, hindi yung mga accomplishment natin. Mas importante sa Diyos yung character po natin na magbago into Christ-likeness nga po. Kagaya po ng unang na topic po natin nung last week po, no? So into Christ-likeness, yun ang nahangad ng Panginoon, yung growth natin ng into Christ-likeness. Hindi po yung mga plaque o mga certificates na ating mo maipipresent sa Diyos. Yan po ay hindi mahalaga sa Panginoon. Yan po ay isang bagay lamang sa atin na kung saan makikita natin yung growth natin, yung success natin sa ating pong lakad dito sa mundong to. Pero ang gusto ng Panginoon, nagbabago ba ang karakter natin? So when Jesus is in you, doon po dahan-dahan from the inside na ating pong buhay, di ba? Ating spirito, tayo po ay magkakaroon ng change life. So in spiritual growth, you have a part and meron din part si Lord. So ang ating pong buhay pananampalataya, ang spiritual growth po natin, ay meron tayong dalawang bagay po. Meron kang participation, ako may participation, ikaw may participation, at ang Diyos ay may participation. Hindi po pwedeng si Lord lamang. Kailangan meron kang bahagi din po. So hindi po pwedeng ako lamang at wala naman din si Lord. Kailangan din natin si Lord dyan. So that is spiritual growth po, number 1. So tingnan po natin dito sa Philippians 2:12. Verse 13. Sabi dito, dear friends, you always followed my instruction when I was with you. Ito po ay binanggit ni Pablo doon po sa mga kasamahan po niya sa Philippians. And now that I am away, it is even more important. So madali kasing makita natin bilang isang kagaya ko po, isang pastor, na yung mga tinuturuan ko, nandiyan sila. Makikita ko sumusunod sila sa Lord, nandoon nagbibigyan na sila ng guidance, na-encourage natin sila. But the thing is, there will be time, mawawala ka sa tabi nila. At sila doon ito po yung pinaka-importanting bahagi ng buhay nila, na wala yung mentor nila, na wala yung guide nila na physical. So si Lord lang at yung taong yun na sumusunod kay Kristo, yun lang in between you and God, yun lang. Wala na po yung ibang nagturo. So importante po yan. Paano tayo titindig? Paano tayo mananampalataya sa Diyos? So work hard, sabi dito sa Philippians 2. Work hard to show the result of your salvation. Pagtrabahuhan daw natin. Work hard to show the result of your salvation. Ipakita natin sa sanlibutan kung talagang ligtas tayo. Hindi yung nagliligtas-ligtasan lamang, hindi yung nagbabalat kayo tayo. Kailangan genuine. So obeying God with deep reverence and fear. Yan daw po yung kailangan natin gawin. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Hallelujah. So meron yung participation natin. Ano po yung mag-work tayo? Yung working out your salvation and God is working in you, yan po yung connection po ng growth po natin spiritually. Kailangan may ginagawa ka. Pag-aaralan natin ngayon, yung series na to, paano ba ako may participation? Ano ba yung gagawin ko? You work out your salvation, it is already giving you like your muscles. Meron ka ng muscles, pero kailangan mong gamitin yung muscles mo. I remember meron akong kakilala na nagkaroon po siya ng sakit. Nagkaroon siya ng time na hindi siya makalakad, time na nandun lang po siya sa sitwasyon niya sa kama, uupo lang siya, ganyan. Kaso ang problema, hindi siya nakakapag-exercise, hindi siya nakakalakad. Alam niyo po ba, napansin namin
na yung pong kanyang binti ay lumiliit, yung muscles niya ay lumiliit. So sabi nga po dito, meron na tayong kaligtasan, kailangan natin siya gamitin. Amen? Kagaya po nung tao nga na kakilala ko, nung nag-exercise uli siya, nung pinilit niya, nag-rehab siya, no, nagkaroon siya ng physical therapist, ah, tinry niya unti-unti uli para ma-restore yung kanyang kalakasan. Alam niyo po ba mga kasama, mga kapatid, unti-unting lumalaki uli yung kanyang binti. So yun yung participation niya. So tomorrow, ipagpapatuloy po natin itong ating pong topic na regarding po sa ating pong paglago. So asahan ko po na subaybayan po ninyo itong ating pong vlog at i-share and like po ninyo ito. I-follow nyo na rin po para nang kung saan po na marami pong mga mananampalataya pa ang makakilala sa Panginoon. So tayo po'y manalangin. Hallelujah, aming amang Diyos na nasa langit. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa oras na ito, na nais mo kaming hindi lang magiging Christ-like, Lord God, kung hindi patuloy kaming lumago, Panginoon. This is your process for us, Lord God, as bilang Christians, bilang mga followers mo, Panginoon. And we pray, Lord God, na tulungan niyo po ang lahat ng nanonood ngayon, Panginoon. Tulungan niyo po ang lahat ng sumusubaybay sa mensahe po ninyo upang ang bawat isa ay lumago. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, kita-kita po tayo bukas. Pagpatuloy po natin pag-aralan at subaybayan ito pong topic natin na how to grow. Hallelujah. So, see you tomorrow. God bless you all.